I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Once I was lost and way down deep in sin. Once was asleep to passion's fears within. Once was afraid to trust a loving God, but now I'm cleansed from every sin through Jesus' blood. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Last verse. Once I was bound, but now I am set free. Once I was blind, but now the light I see. Once I was dead, but now in Christ I live to tell the world around the peace that He that gave. Amen. I love Him. I love Him. Yes, oh God. Hallelujah. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. I love Him. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Amen. Hallelujah. Nais ko pong nanyan si Brother Michael. Paunahan tayo ng panalangin. Ay pong latay manalangin. Amin dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama. Salamat muli sa pagkakataon, Panginoon, na kami dinulog mo, Panginoon, sa gawain. At Lord, dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pangunguna po sa amin, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang mag-lead, Lord God, sa bawat isa na narito, Lord God. Handa po, Panginoon, ang mga puso at isipan, Panginoon, na patuloy, Lord God, na mapapurihan ka, Panginoon, sa pamagitan, Lord God, pakikinig ng mga salita. At kami, Lord, ay magkaroon ng kabusugan, Lord God, sa aming mga kaluluwa, Lord, at maging kalakasan namin at baon namin, Lord God, sa mga pang-araw-araw, Panginoon, na aming tahak sa mundong ito, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isa narito, gayon din, Panginoon, mga kapatiran na patungo pa lang dito, Panginoon. Ingatan mo sila, Lord God. Nawa ay awiin mo, Panginoon, ang mga hindi magandang bagay, Lord, na maaaring maganap sa kanilang daraanan, Panginoon. At dalhin mo sila na malhati at mapayapa, Lord God, sa lugar na to.
Ngayon din, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na hindi man makakarating, Lord God, sa gawain. Aming dalangin, Panginoon, na kung paano kami pagpalain, Lord God, sa gabi ito, abutin mo rin sila, Panginoon. And someday, somehow, Panginoon, ay patuloy namin silang makasama, Panginoon, sa gawain, Lord God. At Lord, buong magdamag na ito, Panginoon, ang buong servisyong ito, Panginoon, ay aming inaalay sa iyo, Panginoon. Ang gagamitin mo higit lalo, Lord God, sa paghahayag ng mga salita, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, na patuloy na maging daluyan ng pagpapala at maging kalakasan sa bawat isa sa amin at maging kapurihan sa iyo, Panginoon. Muli, Lord God, aming inaalay ang buong serbisyong ito at aming hiling, Panginoon, ay patuloy na patnubay sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid. Awitin natin yung When I See the Blood. Christ our Redeemer. Daddy. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. Sprinkle your soul with the blood of the Lamb, and I will pass over you. When I see the blood, 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 I will pass over you. Chiefest of sinners, Jesus will save. All he has promised, that will he do. Once in the fountain, open for sin, and I will pass over. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Judgment is coming, all will be there. It's what we see, just leave is true. I am the saving, sin cleansing blood, and I will pass over you. When I see the blood, 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 I will pass over you. Oh, great compassion, oh, boundless love, oh, loving kindness, faithful and true. Find peace and shelter under the blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. And the sweet by and by, and the sweet by and by. There's a land that is fire than day, and by feet we can see the path, for the path, and the sweet by and by.
shall meet on that beautiful shore. And the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Amen. There's a land that is brighter than day, and by faith we can see it afar. For the Father is over the way to prepare us a dwelling place there. And the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. And the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not aside for the blessing of praise, and the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. And the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Our bountiful Father above, we will offer our tributes of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. And the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. And the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. Amen. Hallelujah. Glory to God. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. To God be the glory. Awitin natin yung Blessed Assurance. Blessed assurance, this is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, foretaste of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight. I am my Savior. I am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His Spirit, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my
glory. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pwede tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Tuloy-tuloy tayo. Sino pa yung gustong maghandog ng awit o kaya magpasalamat sa ating Panginoon? Ako, Brad. Ako ulit. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan sa amin. At actually, nung Sunday, pagkagaling namin ng church, sama na ng pakiramdam ko. Tapos paggising ko ng Monday, ayun na, kaso na ako. Tapos hanggang kahapon, actually hanggang ngayon, sobrang sama ng pakiramdam ko kanina. Tumatawag si Brother Benji, nasaan ka na? Doon ako sa bahay, parang ayaw kong bumangon. Pero sabi ko nga, nagawain ng Panginoon, walang excuse. Hanggat kaya ng katawan, pipilitin kong makarating, mga kapatid. At sa biyaya ng Panginoon, nandito kami. At habang umaawit nga, sabi ko, pinagpapawisan na ako. Parang gumaganda yung pakiramdam. Kaya talaga naman na ang Panginoon talaga, pag inuna mo, at ng bagay, kaakibat na lahat yan. Kaya bagay na pinagpapasalamat ko yan lagi sa Panginoon, sa akin, sa aking sariling kalusugan. Minsan talagang maraming nararamdaman, pero nandun yung kanyang pagpapagaling. Siya yung ating great healer, sabi nga. And kaya pinupuri ko siya, pinapasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa niya sa aming buhay, sa aking may bahay, sa aking pamilya, at sa lahat, mga kapatid. Trabaho, mga pangangailangan, patuloy nag-provide. Di siya nagkulang sa amin, mga kapatid. Hindi man sobra, pero yung sapat lang, okay na yun. Masaya na ako doon, mga kapatid. Kaya sa Panginoon ang kapurihan, mga kapatid. Praise the Lord. God bless you, brother. Talaga napakabuti ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Unahin lang natin siya, mga kapatid. Amen. Lahat ng bagay, babalik niya. Amen. To God be the glory. Kung mayroon pa, mga kapatid, brother. Praise God, hallelujah. At ako po ay mag-andog ng awit sa ating Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang laging maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O
sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat di tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Sa Panginoon po papuri. Amen. God bless you, Brad. Talagang napakasarap yung mga pakinggan awitin. Nakaka-bless mga kapatid. Amen. Hallelujah. At dadako na tayo sa pinakamahalaga mga kapatid, makikinig ng salita. Amen. Awitin natin mga kapatid yung isang pusong tapat. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. At bago ko tawagin si Brother Benji. Ay, ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, Nasa iyo nagmamahal, isang puso sa iyo, walang alinlangan. Isang pusong inibig na ikaw ay parangalan. Ang alay kong pagpupuri sa'yo lamang. Amen. Praise the Lord. At sa hindi po pagtatagal, amen, tayo po siguro magbasa muna ng banal na kasulatan bago tayo manalangin. Sa Romans chapter 12. Sundan nyo na lang kasi hindi sunod-sunod yung kung yung babasahin ko, hindi kasi sunod-sunod. So, pero dito tayo mag-i-start mga kapatid sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Sabi dito mga kapatid, I beseech you therefore brethren by the mercies of God. Pwedeng pakihinaan ng konti yung yung echo. Echo mga kapatid kasi pag doon nakikinig, hindi masyadong naririnig dahil doon sa echo. Labang yung echo diyan. Sabi dito mga kapatid, I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat ng marami sa gabing ito na pinagtipon-tipon niyo po muli kami, Panginoon, sa dakong sambahan na ito, Panginoon. Salamat ng marami sa mga kapatiran, sa mga young people, sa mga bisita. Lahat ng bagay, Panginoon, kayo ang nakakakita, kayo ang nakakabatid, kayo ang sumisiyasat ng puso at isip ng bawat isa. Kaya dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo ng kauhawan ng bawat isa sa amin upang lalo naming hanapin ang inyong salita at maintindihan namin
sa panahong ito, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon, na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng inyong propeta. Kaya maraming salamat, Ama. Ikinukumit ko sa inyo ang lahat ng kapatiran, ang bawat isa sa amin, sa inyong kamay. At lahat ng ito, Diyos, ay ipinagpapasalamat ko sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Amen. Tayo po yung makakaupo na, mga kapatid. At isang magandang gabi sa bawat isa. At salamat sa Panginoon dahil nandito tayo upang magpuri sa ating Panginoon. At kumbaga, ang manggagawa ng Diyos ay yan ay manggagawa ng bride. Walang pinipili yan. Manggagawa ng Diyos yan, mga kapatid. Ang trabaho ng fivefold ministry, amen, para ipakita sa kanila yung salita ng Diyos sa Biblia, kung ano ang dapat nating gawin. Lalo na ngayon sa panahon natin, mga kapatid, na pinakamadayang panahon, mga kapatid. Sa lahat ng panahon, alam natin na ito ang AIDS, mga kapatid. Ang last AIDS, ang huling kapanahunan, na sabi ng Biblia, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 6, na siya'y tinawag na Diyos ng sanlibutan to, si Satan. Siya raw ang Diyos, mga kapatid. So, meron akong babasahin pang isa, mga kapatid, na mga talata, at samahan niyo ako, mga kapatid. Maikli lang to. Gusto ko lang mabigyan ng yung mga, lalo na sa atin, kung paano natin lalabanan ng kaaway. Kasi kung babalikan natin nung ginunaw ng Diyos ang panahon ni Noah. Alala niyo 'yon, 'di ba ginunaw niya yung panahon ni Noah? May isang scriptures doon na nagpatimo sa aking puso para balikan uli. At alam ko na ganun din ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Amen. Ganun same kumbaga yung pattern niya, kasi sabi ng Bible sa Luke chapter 17, as it was in the days of Noah, so shall it be. Ganun din daw sa panahon ni Noah. Amen. Ganun din daw sa panahon natin. Walang pagkakaiba. Pero tignan natin, alam natin malaki ang pagkakaiba kasi sa mga science na lang, yung mga nakikita natin, malaki yung pagkakaiba, pero merong isa doon na pagbabasahin natin na nagpatimo sa aking puso. Kaya ako to gustong ipangaral. Pero ang subject ko, yung the greatest battle ever fought. Amen? Kung paano natin didigmain si Satan, mga kapatid. Sabi dun sa scripture, sa Genesis chapter 6, sabi dito, tingnan natin, sabi dito, chapter 6 verse 5. Tingnan natin na ito yung panahon ng paggunaw, mga kapatid. At sabi dito ng sa Tagalog, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Sa tingin nyo kaya, mga kapatid, yung kasamaan noon hindi kaya mas mabigat yung kasamaan ngayon? Di ba? Mas mabigat yung kasamaan ngayon kaysa dun sa panahon ni Noah, pero nakita ng Diyos, sabi niya, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka, sa English, mga kapatid, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Kaya nga ang subject natin, the greatest battle. Kailangan nating makita kung paano natin lalabanan si Satan. Paano natin siya ika-counterfeit. Paano natin siya malalabanan, makaharangan. Amen, sa panahon natin ngayon. Kasi admitted tayo na ang panahon natin noon, mga kapatid, 1980s, 1980s, ang TV noon, makikipanood ka pa sa mga kapitbahay, di ba? Para lang masaksihan natin yung mga palabas. Pero ngayon, hindi na. Ang TV ngayon, nasa kamay na. Hindi lang TV. International TV pa, mga kapatid. Dahil lahat ng mga galaw ng mundo, lahat ng mga kalaswaan, lahat ng mga bagay na nandito sa lupa, yun ang pumapasok ngayon sa isip ng tao.
Amen? At dahil pumapasok to sa isip ng tao, natural, didiretso yun sa puso. Kasi sabi dito sa binasa natin kanina, mga kapatid, na sabi dito, and that every imagination of the thought of his heart. So nanggagaling pala ang thought dun sa heart, dumidiretso dun sa isip. Okay? So, iano natin yan, mga kapatid. Nanggagaling sa heart, dumidiretso sa isip, kaya mga kapatid, yun ang nagiging sanhi. Kaya nagkakaroon ng kasamaan, mga kapatid. Sabi ni Barbanam dito, mga kapatid, alam natin, sa quote niya, sabi niya dito, a devil is almost harmless unless he can have something to work in. You remember those devils that were cast out of Legion? They want to do more mischievousness, so they wanted to go in the hogs. So devil must have something to work in, somebody to work through. And that's the way God does too. He has to have us, He's depending on us to work through us. Pero tingnan natin, mga kapatid, alam natin sa Bible, ang first na war, nagsimula yan sa langit. Alala niyo yun, Revelation chapter 12, ang matandang dragon, ang serpente, mga kapatid, ay nakipagdigma dun sa langit. At sabi sa Ezekiel chapter 28, mga kapatid, ibinagsak siya sa lupa at nahulog siya doon sa Eden. 28, Ezekiel 28:15. Nahulog siya sa Eden. So yung gera sa langit, mga kapatid, yung gera sa langit, ipinagpatuloy ni Satan dito sa lupa. Kaya sabi dito ni Barbanam, sabi dito, isang quote pa, mga kapatid, bago tayo magpatuloy, sabi dito, sabi dito, it first started, the first battle was in heaven. Revelation chapter 12, mga kapatid, yung kung paano niya, alam naman natin yung istorya ni Lucifer, mga kapatid, di ba? Nagmataas siya sa kanyang puso, mga kapatid. Mas gusto niyang pantayan, mga kapatid, ang Diyos, mga kapatid. Kaso sabi ng Panginoon sa kanya, sige, kung gusto mo maghari, pinagsak siya dito sa lupa, mga kapatid. Kaya sabi dito, ang unang digmaan daw, the first battle was in heaven. So sin did not originate on heaven and on earth. It originated in heaven. And then it was thrown down from heaven, cast out of heaven to the earth and fell on human beings. So, nung inilaglag siya sa Eden, alam naman natin kung sino yung tao na nandoon, mga kapatid. Si Adam saka si Eve. So, alam naman natin yung istorya na yan, mga kapatid. Sabi ni Barbanam, then the battle from angels become human battles. So, nung ibinagsak pala si Satan dito sa lupa, hindi na to labanang panglangit, labanan na raw na panglupa. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ginulo ni Satan yung mga anghel doon, ang target niya ngayon, yung mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Gusto niyang guluhin, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng battle, mga kapatid. At alam niyo ba, mga kapatid, sabi ni Barbanam, ang first battle sa langit, ibinagsak sa lupa. At alam niyo ba, kaya nga nag-preach si Barbanam, the greatest battle ever fought. Sabi ni Barbanam, the greatest battle ever fought was in the mind. Tingnan niyo kung ano ang ginawa ng kaaway kay Eva, mga kapatid, di ba? Sabi dito, kasi hindi nga po pwede na nung ibinagsak siya sa lupa, hindi naman po pwede na gumamit siya ng iba para madaya lang ang tao. So gagamit din siya ng tao para madaya din ng mga tao, mga kapatid. So gagamit din siya. Kaso ang unang ginawa niya, mga kapatid,
Diba, alam natin mga kapatid, hindi naman sabi dito ni Brother Branham, hindi po pwedeng si Satan ay harmless. Harmless si Satan kung wala siyang gagamitin. Kaya anong ginawa niya? Pinoses niya yung serpent. At yun ang nag-start para magbigay ng salita kay Eve. Ang sa ganon, sila'y mahulog, mga kapatid, sa kasalanan. At sabi dito ni Brother Branham, and the first thing Eve, she opened up her mind. Naalala niyo yung kwentong yun, mga kapatid? Diba, sabi ng serpente sa kanya, Genesis chapter 3, tunay ba na sinabi ng Diyos na pakakain niyo ang lahat ng puno sa halamanan ng Eden? Pero huwag kayong kakain dun sa puno na nakakaalam ng mabutit masama dahil kayo'y mamamatay. Yun, dun na nag-start, mga kapatid. In-entertain ni Eve yung salita ni serpent. Naglaro sa isip ni Eva, mga kapatid, yung bagay na sinabi ni Satan. Sinabi na nga ng Diyos na huwag kayong kakain dahil lahat, ang sino mang kumain ay mamamatay. Pero anong ginawa ni Eve? In-entertain niya. In-entertain niya yung mga pananalita ng serpente, mga kapatid, hanggang sa nagkaroon na sila ng communication na dalawa, mga kapatid. Kung nagkaroon sila ng communication na dalawa, mga kapatid, hindi na mamalayan ni Eve na nahuhulog na siya doon sa trap ni Satan. Diba? Nung una sinabi niya, tunay ba na sinabi talaga ng Diyos na bawal kayong kumain? Alam niyo, si Satan, naniniwala naman siya sa salita ng Diyos eh. Naniniwala siya kasi nababasa niya rin ang scriptures. Naalala niyo sa Matthew chapter 4, nag-quote pa siya kay Jesus Christ. Kung talagang ikaw talaga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka nga dito. Alam din ni Satan yun. Eh ang ginawa niya kay Eve, mga kapatid, nag-quote siya ng sinabi ng Diyos, mga kapatid, sa kanila. Pero dahil in-entertain ni Eve yung pananalita na yun, mga kapatid, nakapasok ngayon si Satan doon sa mind ni Eve. Bandang huli, anong sabi ng serpente? Tunay nga na hindi kayo mamamatay, bagkus magiging parang Diyos kayo. So kung mamaya ko dadalhin to sa panahon natin, mga kapatid, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ginawa. Sabi dito ni Brother Branham, may isang quote pa, mga kapatid. Sundan niyo lang ako, mga kapatid. Sabi dito ni Brother Branham, sabi dito ng prophet, mga kapatid. So, ibinigay daw kay Eva sa kay Adan na maniwala lang dapat sila dun sa salita. Anong sabi ng Diyos? Pag kayong kakain, lahat makakain nyo, pero dun sa nakakaalam ng mabuti at masama, huwag kayong kakain dahil pag kayo kumain, mamamatay kayo. Okay? And that's the way God armors. That's what He gave Eve to arm herself with. Yun dapat ang protection ni Eve, yung salita ng Diyos. But she broke her armor down. How'd she do it? By opening up her mind. Nakita niyo, mga kapatid? Amen? Ino-open ni Satan yung mind ni Eve. Nung na-open na yung mind ni Eve, sabi dito, to reason, you don't reason with God's word. Hindi ka po pwedeng mag-reason daw sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ang kailangan nating gawin, paniwalaan, hindi tayo po pwedeng mag-reason. Mamaya dadalhin ko sa panahon natin kasi kinukwento ko lang sa inyo yung ginawang taktika ng serpente doon sa unang tao. Amen? At naniniwala ko kung anong, sabi ni Brother Branham, kung ano ang taktika niya noon, ganun pa rin ang taktika niya ngayon. Hindi nagbabago, mga kapatid. Same spirit, pero kailangan natin ma-counter yon, mga kapatid. Ibig sabihin, kailangan natin ma-check. Kailangan natin siyang, ma-counter, mahadlangan yung mga pananalitang yun, mga kapatid. Pero tingnan natin kung paano ginawa ng Diyos, mga kapatid. Sabi dito ni Brother Branham, eto, sabi ito,
Satan and his demons anoint humanity to disbelieve God's word. Yung pala ang trabaho ni Satan. Amen? Nag-i-inject siya sa isip ng tao para hindi maniwala sa salita. Sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, tama yung sinabi ni Brother Branham. What is sin? Sin is unbelief. Yung hindi paniniwala ng tao sa salita ng Diyos, mga kapatid, yun pala ang tunay na kasalanan at yun ang nagpabagsak sa human race, mga kapatid. Nagpapasa-pasa yan, mga kapatid. Nagpapasa-pasa hanggang sa panahon natin. Sabi, now if we want to confirm that, turn to Genesis 3. Yung binasa natin kanina o yung sinaysay ko kanina, mga kapatid. Turn back there and listen to this. Just a minute and see if that ain't the first tactic. Yung pala ang first tactic. That's the first thing he did. He never leave his same tactic. He does it all the time. Amen. Kung ano ang taktika nyo noon, lalo na ngayon, mga kapatid, grabe ang taktika na ginagawa ng kaaway. Now, sabi ni Brother Branham, just see. Now, he didn't disagree. Tingnan mo, sabi ni Brother Branham, he didn't disagree. Hindi naman, di ba, pakpinyan, nag-present ka sa isang hindi naman kagad sila nagdi-disagree. Hindi naman kagad. Inamin niya nga, tunay ba na sinabi ng Diyos? Nakita niyo, mga kapatid, sabi niya, now he didn't disagree with the word. Hindi siya nag-disagree. Hindi niya kagad ni-reject. Amen? Nag-quote siya para ma-hook ang tao doon sa susunod na sasabihin niya. Diba? Para ma-hook. Okay, sabi nito, he just caused her to kind of misconstrue. Bandang huli, yung salita na pinaniwalaan ni Lucifer, kinonstru niya na, binali niya na, mga kapatid. Amen. Tunay na hindi kayo mamamatay. Anong sabi ng Diyos? Mamamatay kayo. Pero sabi ni Lucifer, mga kapatid, hindi kayo mamamatay. Okay, sabi dito ng Branham, kaya nag-ano tong cellphone ko. Okay. Now, he didn't disagree with the word. He just caused her to kind of misconstrue it a little, just kind of make it sound like the way he wanted it to sound. Don't take the whole word. Amen? Okay, so ganun ang ginawa ni Lucifer kay Eve. Ano raw ang ginawa ni Eve? Nag-penetrate siya doon sa isip ni Eve. And I believe, mga kapatid, yun din ang ginagawa ng dyablo sa panahon natin ngayon. Ngayon, sabi nga ng Bible, mga kapatid, alam natin na for all have sinned. Alam natin yan, mga kapatid, na biyaya lang ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo nandito, mga kapatid, na naglilingkod sa Kanya. At alam niyo ba ang ginawa ng Diyos, mga kapatid? Dahil sabi nga ng Scriptures, walang isa na naghanap sa Diyos, wala kahit isa. Diba? So, ito, magandang gabi po, Pastor. Bihira, andito pala si Pastor, mga kapatid. Amen. So, anong ginawa niya, mga kapatid? Anong ginawa ni Eve? Sabi dito, there had to be a place selected for the battle to begin with, sabi niya. And for the battle to rage. And that battleground begin in the human mind. There is where the battle starts. The human mind was chosen for the place of the battle, where it was begin. And that is because that decisions are made from the mind, the head. So dito raw una siyang papasok, mga kapatid. So alam natin, mga kapatid, pagdating sa ating mga Gentile, diba sabi ng Scriptures, wala kahit isa na naghanap sa atin. Wala kahit isa na naghanap sa Diyos, mga kapatid. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan niya ang tao ng uhaw, ng thirst. Kung maalala niyo yung pangangaral ni Barban na thirst, binigyan niya ang lahat ng tao ng uhaw para isatisfy yung kauhawan na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Pero ang ginagawa ng tao ngayon, ibang sa iba sila kumukuha ng inumin para masatisfy kung ano yung
Inibigay ng Diyos sa kanila, mga kapatid, na kauhawan, mga kapatid. At yung kauhawan na yun, mga kapatid, sabi ng Bible, mga kapatid, Ephesians chapter 2, anong sabi ng Bible, mga kapatid? Lahat ng tao talaga ay napahamak, mga kapatid. Maliban na lamang na ang Diyos ay kumilos at bigyan tayo ng uhaw para hanapin siya. Kaso ang hinanap ng tao, hindi Diyos ang hinanap. Sinasatisfy nila ang kauhawan nila sa mga bagay na makasanlibutan. Marami ang kauhawan na yan, mga kapatid. Pero ganun ang ginagawa ng tao. Imbis na, kaya nga ang tao nadidepress eh. Kaya alam mo bakit nadidepress ang tao? Para hanapin mo siya. Para hanapin mo siya, mga kapatid. Dahil alam natin sa sanlibutan, walang katahimikan. Pero sabi ng Bible, pero sa ating Panginoon ay may katahimikan, mga kapatid. Wala kang masusumpungang katahimikan sa mundo kahit napakarami pa ng pera mo. Kahit napakarami pa ng pera mo, napakarami pa malaki ang mansyon, magagarang sasakyan, walang kauhawan, walang satisfaction. Ang ibinibigay ng sanlibutan, maghahanap at tingnan nyo ang tao, nagkaroon na ng ganito, maghahangad pa. Hindi nyo napapansin? Nagkaroon na ng bahay, mas gusto pa, mas malaki. Ngayon, tingnan nyo yung mga politiko, mga kapatid, di ba? May mansyon na, bibili pa ng mansyon, napakaraming mansyon, imbis na ilagay sa bangko, bumili ng mga condom unit, doon inilagay ang pera. Walang kauhawan ang tao, walang satisfaction ng tao, mga kapatid, sa mga bagay na nandito, mga kapatid. Pero ang gusto ng Diyos, mga kapatid, hanapin natin siya. Yun ang plano ng Diyos eh, yung hanapin natin siya. Kaya nga tayo binibigyan ng kauhawawan para maghanapin natin siya, pero yun nga, sad to say, iba ang hinanap ng tao. Imbis na ang hanapin ng tao, para maglibang ako, pupunta ako sa aking barkada, makikipag-inuman, makikipagsayahan, party dito, party doon. Kasi, yung satisfaction na ibinigay ng Diyos sa kanila, hinahanap nila sa mga bagay na makasanlibutan. Yun ang nagiging problema. Kaya pala pinatay ng Diyos ang mga tao sa panahon ni Noah, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, ang gagaling sa puso nila, mga kapatid, yung mga bagay na pumapasok sa isip nila, nanggagaling sa puso nila. Pero dapat ang una nating gawin, amen, pag binigyan ka ng kauhawan, mga kapatid, ng thirst, buksan mo ang isip mo, pag binuksan mo ang isip mo, mga kapatid, ang Diyos ang papasok sa atin. Yun ang unang-una. Kasi di ba hindi natin mapaglabanan ng mga gawa ng laman? Di ba hindi natin kayang labanan ng laman eh? Lalo na yung isip. Hindi natin kayang gawin yan. Kaya dapat munang unahin natin, papasukin muna natin siya, i-born again ka muna niya. Yun ang muna nating gawin. Kailangan muna papasukin muna natin yung kanyang salita. Papasok doon sa puso. Dahil doon sa puso, bakit puso, mga kapatid? Bakit nanggagaling sa puso? Kasi ang puso, yan ang lalagyan ng kaluluwa. Nasa puso. Ang isip natin, yan ang lalagyan ng espiritu. Tandaan natin, ang tao ay may tatlong bahagi. Katawan, espiritu, at kaluluwa. Nakatira ang kaluluwa sa puso. Nakatira ang espiritu sa isip. Nakatira ang laman, mga kapatid, sa laman. Naunawaan natin, mga kapatid. So, kinakailangan muna natin siyang papasukin doon sa ating puso. Kaya tama yung sinabi ng Bible, you must be born again. Kailangan muna tayong ipanganak muli. Alala niyo yung sinabi ng ating Panginoon na parito siya para wasakin ang gawa ng kaaway. Kailangan muna niyang mag-penetrate sa atin. Kailangan muna niyang mag-indwell sa atin, mga kapatid. Kailangan muna niyang pumasok doon at para patayin. Naalala niyo yung talata sa Bible, mga kapatid? Ang isang taong, yung strong man na binabanggit ni Jesus Christ, hindi niya kayang
sakupin ang isang bahay, maliban na lamang may taong may isang taong malakas doon sa loob. Anong dapat niyang gawin, sabi ng scriptures? Kailangan niya munang talian at itapon sa labas para siya na ang maghari. So yun ang trabaho ng Diyos. At yun ang sinasabi natin parati, na walang ibang magbo-born again sa atin kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaso ang problema, ayaw papasukin ng Diyos ang tao sa kanilang puso. Amen? Bumabatay lamang sila sa mga sensation, sa mga pakiramdam. Pero ang dapat natin gawin, kasi paano mo malalaman na ang Diyos ay nakapasok na? Pag nakapasok na siya dyan sa puso natin, paniniwalaan niya na ang kanyang salita. Hindi niya na po pwedeng kontrahin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga parati natin sinasabi, maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Kaso paano maghahari? Hindi pa nga siya pumapasok sa puso. At alam natin, ang puso, mga kapatid, yan ang sapagkat kung nasa ng puso mo, nandoon ang kayamanan mo, sabi ng scriptures. Ando doon ang kayamanan mo, kaya ang unang dapat gawin ng tao, papasukin ng Diyos, ay ng tao ang Diyos sa kanyang puso. Amen. Hallelujah. Dahil, mga kapatid, bakit? Para labanan niya ang gawa ng kaaway sa laman at sa isip. Kasi hindi mo magagawa yun kung hindi ka muna na born again, mga kapatid. Kung hindi ka muna niya ipinanganak muli, paano mo lalabanan ng kaaway? Hindi nakikita yan. Sige nga, kahit na nag-iisa ka may bumubulong-bulong dyan, paano mo lalabanan ngayon yan kung hindi ka pa nabuborn again? Si Jesus Christ, mga kapatid, yun, at least si Kristo yun, nakita niya si Satan. Diba, paano niya nilabanan si Satan? Nilabanan niya sa mamagitan ng salita. Amen. It is written. Hallelujah. Gumamit na si Satan ng mga scriptures. Sabi ni Jesus Christ, it is written. Sapagkat ang bride ay nabubuhay sa kanyang salita, mga kapatid. Dapat tayong maipanganak sa kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. Siya ang dapat maghari sa ating mga puso at lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, mga kapatid, ay magiging patay. Amen. Magiging patay sa iyo yan, mga kapatid. Amen. Ano yung ibig ko sabihin patay? Di ba meron tayong senses? Yung mga bagay na nakikita natin, yun ang tinatawag na 5 senses of the body. Yung nakikita, naririnig, nadadama. Amen. Yun ang 5 senses. At sabi ng scripture, Romans chapter 7 ba yun, o chapter 8, ang kasalanan ay nandito sa laman. Amen. Paano mo lalabanan yan? Nandito sa laman. At sabi ng scriptures din, mga kapatid, kaya nga, be you transformed. Ano sabi niya? By the renewing of your mind. That you may prove what is acceptable in the sight of God, mga kapatid, para mapatunayan mo na ikaw ay katanggap-tanggap. Alay mo ang iyong katawan, ang iyong sarili. Hindi lamang ilang kaluluwa. Lahat. If the Spirit of Christ, if the Spirit of God that raised up Jesus Christ from the dead, He that raised up Jesus Christ from the dead, dwelleth in you. Amen. He will quicken even your mortal bodies. Alam nyo, papunta na tayo sa rapture. Kailangan natin ng perfection. Amen. Hallelujah. Kailangan natin ng perfection. Kaya nga itinuturo ko ito, mga kapatid, para ma-counterfeit natin si Satan. Pero una, kailangan muna ang tao ma-born again. Yun ang unang doctrine. Yun ang unang pangangaral ni Jesus Christ. You must be born again. Amen. At yung mga bagay na susunod, mga kapatid, tatrabahuin na ng Diyos yan. Pero kailangan mo munang ipanganak muli sa kanyang salita, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At kapag ganyan na ang nangyari, doon na magsisimula ang battle. Kasi, pag hindi ka pa na born again, walang battle. Naniniwala kayo doon?
Nung unbeliever tayo, mga kapatid, maski nga ngayon, pag ang tao hindi pa na born again, lahat ng pumapasok dito sa isip, amen, ini-entertain niya. Pag in-entertain niya, diretso sa puso, yun ang gagawin niya. I believe, mga kapatid, pag pumasok dito, alam mo si Satan, kahit nag-iisa ka, bumubulong-bulong yan. Bubulong-bulong yan sa iyo, mga kapatid, sa mga bagay na nakikita mo. Kaya nga yung cellphone, ingat kayo. Dahil ang cellphone, yan ang pinakamadayang instrumento na nilikha ng tao sa balat ng lupa, mga kapatid, cellphone. Dahil sa cellphone, mga kapatid, lahat nandudun na. Kahit nag-iisa ka, scroll. Sa pamagitan ng mata, makikita mo eh. O ngayon, paano mo masasawa yung bagay na nakikita mo? Siyempre, tatakbo yan sa isip. Amen. Pag tumakbo sa isip yan, mga kapatid, papasok sa puso. Pag pumasok sa puso, yun ang gagawin mo. Ganun lang kasimple yun. Amen. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Amen. Papasok, makikita, maririnig, papasok sa isip, maglalaro sa isip, diretso sa puso. Kung hindi ka pa na born again, anong gagawin nun, mga kapatid? Itatanggapin niya kung ano ang sinasabi ng isip. Kung ano ang nakikita ng laman. Kung ano yung napapakinggan, ano yung napapanood, mga kapatid. Lalo na sa mga young people. Amen? Kasi yan ang ginagawa ng taktika ng kaaway ngayon, lalo na sa mga young people. Yan ang ginagawa ng kaaway, mga kapatid. Kaya anong nangyayari, mga kapatid? Pagpasok sa isip, amen. Sabi ni Brother Branham dito, may isa pa akong quote na babasahin, mga kapatid, bago ako magpatuloy. Sabi dito, ito, sabi dito ni Barbanam, now you say, I don't steal. Tignan nyo iba kasi yung indwelling sa anointing. Kaiba po yun. Anointing, yan yung kaya nga, many at that day will come to me and say, Lord, Lord, did we not prophesy? Diba? Anointing yun, mga kapatid. Nagpagaling kami, nangaral kami sa iyong salita. Anong sabi ni Jesus Christ? I never knew you, kaya nga nag-preach si Barbanam, anointed ones at the end time. May anointing kasi mga kapatid. Sabi ni Barbanam dito, now you say I don't steal. Maaaring sabihin ng tao, hindi naman ako nagnakaw. Pero tandaan nyo ang tao kapag hindi pa naboborn again, ang magnakaw ka ng 5 at magnakaw ka ng 1,000,000, parehas lang yun. Parehas lang yun. Mangupit ka ng 5, mangupit ka ng 2,000,000, iisa lang yan, mga kapatid. Kaya sabi ni Rabban, hindi naman ako nagnakaw. Sabi niya, I don't do these things. That has nothing to do with it. See, it's the inside. No matter how good you are, how moral you are, how truthful you are, those things are respected. Maganda yan, ginagawa, yung pagiging mabuti. Mabuti raw yan, sabi niya. But Jesus said, except a man be born again, there's got to be something happen inside. Kailangan may maganap muna dun sa loob. Amen? If you don't, pag hindi raw nangyari yon, yung lahat ng paglilingkod mo, sabi ni Barban, artificial. Once na hindi ka na born again, lahat ng paglilingkod mo, sayang. Pray mo, pupunta ka pa sa malayong lugar, magsisimba ka lang dito, kapatid. Amen? Para, sabi ni Barbanam, maganda yan, pero hindi yun talaga. Kailangan munang may mangyari sa'yo. Amen? May mangyari muna dun sa loob. Kailangan may mamatay doon. Amen? Kailangan may mamatay doon, mga kapatid. Something is got to happen. If you don't, that's artificial. Put on. For down in your heart, sabi ni Barbanam, you desire to do it. Wala ring silbi, mga kapatid, di ba? Kaya nga dito mas mabigat tayo eh. Di ba sa Old Testament, huwag kang mangangalunya. Di ba? Sabi ng Bible yan, huwag kang mangangalunya.
Pero pagdating ng panahon ni Jesus, sabi niya, ang tumingin daw sa isang babae na may mahalay na pag-iisip, siya'y nangangalunyana. Paano mo ngayon iba-manifest yun kung hindi ka muna na born again? Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya kailangan may mamatay diyan, mga kapatid. May old nature na nandiyan dyan sa atin na dapat mamatay. Amen. Para lahat ng mga bagay na nandito sa sanlibutan, hindi mo na siya mapansin, manhid ka na sa mga bagay na nandito sa mundong ito, mga kapatid. Kailangan mo nang may mamatay. Okay, sabi dito, sabi niya, it must be accepted in the mind. So, ang unang-unang gagawin ng Diyos, i-accept mo siya sa iyong isip. Then, it's believed with the heart. Then, the Word of God becomes reality. Amen. Ganda nito. It must be accepted in the mind, then it's believed with the heart. Then, the Word of God becomes a reality. Then, every senses of the soul and body is just scored out with the Holy Ghost. Automatic yun. Di ba, parati nating sinasabi, ang tupa, kahit hindi mo na sabihing magbihis o magbalahibo ng tupa, kusang tutubo yan, mga kapatid. Dahil tupa siya sa pasimula pa lamang. Kaya nga dito, by predestination pa rin eh. Lahat ng mga bride, mga kapatid, tinalaga na to ng Diyos sa simula pa lamang. At naniniwala ko, ang lahat lang na mabuborn again, bride lang. In Nancy, there's nothing to be quickened. Amen? Ang bride lamang ang magpapapasok ng salita ng Diyos sa kanyang puso para baguhin ang kanyang kalikasan, mga kapatid. Bakit? Para ma-manifest niya kung sino siya. Diba, nakulong tayo sa mga kulungan ng manok? Hindi natin alam kung sino tayo, tumuto. Pag ang mga manok tumuka ng bulate, anong gagawin ng mga agila? Tutuka din. Pag ang manok nagkahig ng lupa, ang mga agila nagkakahig din. Hanggang sa dumating ang time na may sumigaw. Diba, may sumigaw. At yung sigaw na yon ang nagpa-realize sa kanya, hindi pala ako manok. Agila pala ako. Same din sa atin. Nangangaral kami dito para maiparecognize sa inyo kung sino kayo. Amen. Na hindi na tayo para sa mundong ito. Amen. Wag na kayong, sabi ng scripture, wag na kayong makihalo sa mga bagay na makasanlibutan. Sapagkat ang mga bagay na makasanlibutan, ano yun? Lust of the eye, lust of the flesh, lust of the eye, lust of the flesh, saka lust of the pride of life. Diba? Ang sino mang umiibig sa sanlibutan, hindi kinalulugdan ng Ama, mga kapatid. So, nagpipreach kami dito para ma-recognize nyo kung sino kayo. Amen? Kaya kami nagpipreach dito ng mga fivefold para, kasi alam nyo, ang pangangaral, salamin yan. Alam nyo ba yung salamin? Pag tumingin ka sa salamin, sino makikita mo, mga kapatid? Diba sarili nyo lang din? So, ganyan po ang pangangaral ng fivefold para ipakilala kung sino ka. Amen. Amen. Kung ikaw gumagawa ng kalokohan, tigilan mo na kasi hindi ikaw yun. Amen. Tigilan mo na yun. Amen. Tigilan mo na ang lahat ng mga bagay na inuutos ng dyablo. Alam nyo, ang dyablo dati nasa loob. Diba sabi ko nga kanina, anong ginawa ng Diyos? Pumasok siya sa loob, hinagis niya ang dyablo, palabas. Ngayon, ang dyablo, hindi na dumidikta sa loob, dumidikta na sa labas. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? Dati, dumidikta siya doon sa loob. Pero nung na-born again ka, wala na, nasa labas na. Amen. Ngayon, paano mo kukontrahin ang salita, ang dyablo ngayon? By His Word. It is written. Hallelujah! It is written. Lahat ng bagay na pumapasok dito, sabihin nyo, it is written. Amen. Sabihin mo sa kanya, it is written, mga kapatid. Dito, mga kapatid, hindi mo man siya nakikita, pero alam mo kung ano ang ginagawa niya. Alam mo kung ano ang pinapasok niya sa isip mo. Alam niya, alam mo yun, mga kapatid. Amen. Kaya nga may message, ang may message sa panahon natin,
Amen. Para ipakita sa atin kung ano ang taktika ng dyablo sa panahon natin. Amen. At naniniwala ko yan ang trabaho ng fivefold. Kaya nga kontrang-kontra ako dun eh. Ang pastor daw ang magbo-born again sa tao. Hindi. Ang Diyos ang magbo-born again sa tao. Hallelujah. Trabaho lang ng fivefold ministry na ipakilala ang Panginoon. At ang Panginoon ang papasok sa atin, mga kapatid. At siya ang papatay ng luma nating kalikasan. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible, once na siya'y nakapasok na, sabi na sa Bible, kailangan nating sarahan na. Sarahan na yung isip natin sa mga bagay na makasanlibutan. Isara na natin yun, mga kapatid. Sabi ni Branham, but if the channel has been cleared out, sabihin, namatay na yung lumang kalikasan and been filled on inside with the Holy Ghost. Nandun na siya, nakatira. Sabi niya, with the Holy Ghost, that don't even come in memory. Hindi mo na siya maiisip. Sino ba dito ang nag-iisip pa rin ng masama? Tinga. Wala na. Yung memory mo noon, wala na yun. Patay na. Ang taong patay, pag hinukay mo, babaho yan. Mangangamoy yan, mga kapatid. Sabi ni Branham, once na ang Holy Ghost ay nandiyan na, amen, hindi mo na raw maaalala yung mga dati mong gawa. Kaya nga sabi ni, naalala ko yung pangangaral ni, pati pangalan mo, nakalimutan ko na. Ang bihira. Si Brother Michael, ang bihira. Yung pangangaral niya na hindi ko makakalimutan yung yung nature. Ano yun? Yung unbelief. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung mga, lalo na yung mga maliliit na bagay, yung mga little things, yung mga ginagawa nating minsan na maliliit, akala natin parang maliit lang yun. Pero hindi nyo alam, nagmumultiply yun, lumalaki yun. Kunyari, for example, sabi ng scriptures, ang lalaki hindi dapat mag-short. O hindi ka nga nag-short, pero yung short mo naman nakatabi. Isang araw, susuot mo uli yun. O, ganun din yun sa palda. Kunyari, dati, hindi ka, nakapantalong ka. Nung nasaway ka, kasi, kaya tingnan nyo kung yun ba'y anointing o indwelling. Pag anointing yun, sasabihin mo, itatabi ko muna to. Kasi isang araw, babalikan ko uli yun. Ganon din yun sa pag-uugali natin, mga kapatid. Baka yung mga dating pag-uugali natin, mga kapatid, sa sanlibutan, dala-dala pa rin natin. Kailangan patayin na natin yun. Mga maling kaisipan, amen, mga maling unawa. Kaya nga may pastor tayo dito dahil siya ang nagpapakain sa atin para ma-recognize natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos na siyang ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Yung mga little things, mga kapatid, iwanan na natin yan. Amen? Lalo na sa mga young people. Sabi dito, last quote ko na to, mga kapatid, at dito na ako magtatapos. Nandito naman si pastor, bigyan natin ng pagkakataon. Sabi dito, but if that channel has been cleared out and been purged and been filled on the inside with the Holy Spirit, ay, nabasa ko na yan. Sabi niya dito, no matter about, to believe His word, and that's the way God armors. So yun daw ang trabaho ng Diyos. Amen? Binibihisan niya tayo ng kanyang salita, mga kapatid. Yun daw ang trabaho ng Diyos. That's what He gave Eve to arm herself with. And she broke her armor down. How she do it? By opening up her mind. So once na ikay na born again na, mga kapatid, huwag mo nang buksan kay Satanas yung isip mo. Sarado mo na yan. Pati yung mga senses, yung mga pakiramdam, parang tinatamad yata ako, alisin mo na lahat yun, mga kapatid. Hindi ka na po pwedeng mga tuwiran. Sabi nga ng scriptures, huwag niyong kakalimutan ang pagtitipon. Ang tanong, word ba yun? Word yun. Ikaw naman, mga kapatid, parang, nga sabi ni Brother Michael, kahiga ako parang tinatamad ako, pero hindi, bumangon siya. Bakit? Why? Kasi kailangan natin i-fulfill ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kailangan makita yan sa buhay natin.
Lahat ng kaliit-liitang bahagi ng salita, kailangan nating ipamuhay. Amen. Kailangan natin, mga kapatid, dahil darating ng ating Panginoon. Amen. Paano na lang kung dumating siya at hindi tayo nasumpungan sa ganung kalagayan? Tandaan nyo, ang panahon natin ay perfection. Perfection. Sa sanlibutan, distraction. Pero sa bride, perfection, mga kapatid. Okay? Be you perfect, for my Father in heaven is perfect. Kailangan nating maging sakdal talaga sa panahon natin. So, paano natin gagawin yan? Kailangan muna tayong born again. Yun ang parati kong sinasabi. Kailangan mo munang maborn again. Paano ako maborn again, Brad? Paano ako maborn again? Kausapin mo ang Panginoon. Sabi na, ang Diyos ay ibinibigay niya ang Espiritu Santo doon sa mga taong nangangailangan. Ang tanong, kailangan mo ba? Kasi yung ibang tao ayaw na ng Espiritu Santo. Alam niyo kung bakit ayaw na nila? Kasi, pasasaway sila sa kanilang mga ginagawa. Ayaw nila sa message na to, mga kapatid. Dahil sabi nila, maraming bawal. At dyan sa message yun, daming bawal. Lahat na lang bawal. Pag na-born again ka, wala nang bawal. Amen. Wala nang bawal. Amen. Ang 10 utos, mga kapatid, above ka na dyan, mga kapatid. Amen. Mas mahihigitan mo pa ang lahat ng bagay na yan. Once na na-born again ang isang bride, mga kapatid. Amen. Mahihigitan niya ang lahat. Mahihigitan niya ang 10 utos, mahihigitan niya. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, Panginoon, sabi ba, nagtanong yung isang kawal, Panginoon, paano ko ba makakamtan ng buhay na walang hanggan? Diba? Ay, ano ba yung unang-unang kautusan, sabi ng nagtanong. Sabi niya, ibigin mo ang, di ba 10 ang utos. Sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso. Amen. Amen. At buong kaluluwa. Amen. Hallelujah. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. At ang susunod nun, mahalin mo ang iyong kapwa. Okay. Automatic na yun, mga kapatid. Once na ang bride na born again, automatic na yun. Lahat ng kanyang affection, lahat ng kanyang reasoning, lahat ng kanyang pakiramdam, lahat yan ay sa Diyos na, mga kapatid. Kaya tama ang Bible, sa lupa ay langit na din. Amen. Amen. Sa lupa ay langit na din. We are now sitting in heavenly places in Christ Jesus, mga kapatid. Amen. Kaya sabi naman ba, ang bride kinakailangan humantong sa perfection in order for the rapture. Yun ang dapat nating gawin, mga kapatid. So dahil na ipangaral na to, mga kapatid, bantayan natin ang ating sarili. Huwag na tayong tumingin sa iba. Kasi hindi naman yung katabi mo, hindi naman yun ang kaaway natin, mga kapatid. Ang kaaway nyo, yung sarili nyo. Amen. Ang kaaway nyo, yung sarili, mga kapatid. Bantayan natin kung ano ini-inject, nakikita, naririnig, paninira, o anumang bagay na yan, mga kapatid. Talain natin, kaya nga nangaral si Barbara, thinking man's filter. Ano raw ang panala ng taong ang nag-iisip? Thinking man's filter. Alam ko kung nabasa nyo na yun, mga kapatid. Ang panala ng taong nag-iisip ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kailangan lahat ng pumapasok, salain mo sa salita. Paano kung wala kang alam sa salita? Yun ang mahirap. Kailangan ma-filled ka ng Holy Ghost, magbasa kayo ng Bible, ng message, mga kapatid. Basahin nyo lahat yan. Amen. Punuin nyo ang sarili nyo, mga kapatid. Magkaroon kayo ng lalong kauhawan ng mga kapatid. Amen. Sa kanyang salita. At naniniwala ako kahit nag-iisa ka, hindi ka magiging malungkot. Amen. Kasi kasama mo siya. Aalawin ka niya, mga kapatid, sa panahong ito, mga kapatid, kahit nag-iisa ka. Amen. Kahit nag-iisa ka lang, mga kapatid, kahit anong ginagawa mo, nag-iisa ka, nagluluto ka, ang Diyos ay kasama mo. Sabi ng ating Panginoon, I will never ever leave you, nor forsake you. I will come to you until the end of the world. Hallelujah. Kailangan lamang tayo maging conscious, mga kapatid, ng ating Panginoon ay kasama natin. Maging conscious tayo. Amen. Hindi man natin siya nakikita, pero ay alam natin, nararamdaman natin siya, mga kapatid.
Sa mamagitan ng kanyang salita, mga kapatid, minsan luluha tayo, nagmumotor tayo, iiyak na lang tayo. Why? Kasi ang Diyos ang kasama natin, mga kapatid. Ang emotion natin ay tunay. Hindi pa imbabaw na emosyon, mga kapatid. Hindi pa imbabaw. Ang emosyon natin na nanggagaling sa loob ay tunay. Ang pag-ibig natin ay tunay. Hindi mapanira. Mahirap kung naninira ka. Hindi mapanira, mga kapatid. Kung may nakikita kang kapatid mo na gumagawa ng masama, anong sabi ni Barba? Ipag-pray mo yun. Ipanalangin mo siya, mga kapatid. Dahil hindi mo trabahong i-convert siya. Ang trabaho natin, ipanalangin ang bawat kapatid na nanghihina sa panahon natin. Amen. Lalo na sa mga manggagawa, sa aming mga manggagawa, si Pastor. Pag-pray nyo kami. Dahil kami ang humuhukay ng kanyang salita para maipangaral sa inyo, mga kapatid. Amen. Yun ang ginagawa namin ng mga mangangaral, mga kapatid. So I hope nakita natin to, mga kapatid. Okay? I hope na naunawaan natin to. The greatest battle ever fought, mga kapatid, was in the mind. So, malinaw na yan, ha? Nasa mind. Amen. Kailangan nagkaroon ng battle nung na-born again ka. Pero kung walang battle, kung hindi ka pa naboborn again, walang battle doon, walang pakikipagbaka. Pero once na na-born again ka, parating may pakikipagbaka doon. O, di ba? Isang quote na lang, isang ano na lang. Ano sabi ni Barba yung Indian? Naalala niyo yung Indian? Sabi niya, minsan nakausap ni Barba na, ano na nangyari sa iyo? Sabi niya dun sa chief, yung Indian. Ito, pretty good and pretty bad. Pretty good and pretty bad. Sabi ng Indian, sabi ni Barba, why? Bakit pretty good and pretty bad? Because nung ako nakakilala sa Panginoon, meron nang nag-aaway sa akin. Anong nag-aaway? Nag-aaway yung puti, saka yung itim. Sabi ni Barba, sino ang nananalo? Kung sino yung aking pakainin. Amen. Kaya nga, yun ang dapat natin gawin. Pakainin natin ang sarili natin ng salita ng Diyos. Amen. Yun ang dapat natin gawin para ma-overcome natin ang lahat ng gawa ng sanlibutan. God bless you, mga kapatid. Pastor. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you, Brad. Tunay, mga kapatid. Napakagandang mensahe, mga